10 pagkaing mayaman sa collagen para sa malakas na binti at kasukasuan ng seniors. Kapag pinag-uusapan ang pagpapalakas ng collagen sa katawan, hindi mo na kailangang lumayo o gumastos ng malaki. Ang solusyon nasa mga pagkain na abot kaya at pwedeng isama sa araw-araw mong diet. Unahin na natin. Isa sa pinakakilalang source ng collagen ay ang buto-buto o bone broth. Kapag pinakuluan mo ang baka o manok na may buto sa loob ng maraming oras, unti-unting lumalabas ang collagen, gelatin at amino acids mula sa buto. Ang sabaw na ito ay sobrang epektibo sa pagpapalakas ng kasukasuan dahil diretso nitong binibigyan ng katawan ang building blocks para mag-repair ng cartilage at connective tissues. Kapag iniinom mo ito araw-araw, mararamdaman mong nababawasan ang kirot sa tuhod at nagiging mas magaan ang galaw ng mga binti. Sunod ay ang isda, lalo na yung may balat gaya ng salmon o bangus. Yung balat ng isda ay may mataas na collagen content at bukod dito, ang omega-3 fats na nasa isda ay tumutulong din sa pag-reduce ng inflammation sa kasukasuan. Ibig sabihin, habang tinutulungan mong mag-regenerate ang collagen sa katawan mo, pinapakalma mo rin ang pamamaga na kadalasang dahilan ng pananakit ng joints. Isa pa, ang protein sa isda ay madaling tunawin, kaya kahit senior ka na at mabagal ang digestion mo, hindi ito mabigat sa tiyan. Pangatlo sa listahan ay manok, lalo na ang balat at litid. Maraming collagen ang bahagi ng manok na karaniwang iniiwasan, pero kung tama ang pagkakaluto gaya ng pinola o nilaga, malaking tulong ito sa kasukasuan. Bukod sa collagen, ang manok ay may proline at glycine, dalawang amino acid na kailangan ng katawan para makagawa ng bagong collagen. Kaya sa halip na puro chicken breast lang ang kainin, isama mo na rin ang balat o yung may konting litid para sa mas kumpletong benepisyo. Hindi rin dapat kalimutan ang itlog, particular ang egg whites. Hindi man ito may collagen per se, pero punong-puno ito ng amino acids tulad ng glycine at proline na kailangan para mag-synthesize ng collagen. Plus, ang itlog ay may sulfur na mahalaga sa collagen production at sa detoxification ng atay. Isipin mo na lang, habang nagluluto ka ng itlog sa umaga, binibigyan mo na agad ng nutrisyon ang tuhod mo. Simple pero powerful. Kasama rin sa listahan ang mga citrus fruits tulad ng kalamansi, dalandan at suha. Hindi dahil may collagen sila mismo, kundi dahil mataas ang vitamin C na essential sa paggawa ng collagen. Walang vitamin C, walang collagen synthesis, kaya kahit gaano karami ang sabaw o protina na kainin mo, kung kulang ka sa vitamin C, sayang lang. Ang vitamin C ay parang susi na nagpapagana sa buong proseso ng collagen production. Kaya ang simpleng pag-inom ng calamansi juice araw-araw ay may malalim na epekto sa lakas ng iyong mga kasukasuan. Pang-anim, mga leafy greens gaya ng malunggay, spinach at kangkong. May taglay silang antioxidants at chlorophyll na tumutulong sa pagbubuo ng collagen habang pinoprotektahan ang kasukasuan laban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis masira ang cartilage. At ang maganda pa rito, madali itong hanapin sa palengke, mura at pwedeng isahog kahit saan, sabaw, ginisa o kahit smoothie. Isa pang collagen-boosting food ay bawang o garlic. Maliit pero makapangyarihan, ang bawang ay may sulfur at taurine, dalawang compound na tumutulong sa pag-repair ng damaged collagen sa loob ng katawan. At dahil natural itong anti-inflammatory, nababawasan din nito ang pamamaga sa kasukasuan. Araw-araw mong ginagamit sa pagluluto, pero baka hindi mo alam kung gaano ito ka-valuable sa kalusugan ng joints mo. Ang kamatis ay hindi rin dapat mawala sa listahan. Bukod sa vitamin C, ito ay may lycopene, isang antioxidant na nagpapabagal sa collagen breakdown. Sa panahon ngayon na laging may inflammation dulot ng processed food at stress,
Malaking tulong ang kamatis sa pagpapanatili ng lakas ng connective tissue. Maaari mo itong kainin ng hilaw, igisa o gawing sauce, lahat ay may benepisyo. Pangsyam sa listahan, nuts and seeds, gaya ng almonds, chia seeds at sunflower seeds. Bukod sa healthy fats, mayaman ang mga ito sa zinc, copper at vitamin E, mga nutrients na sumusuporta sa production at stability ng collagen. Habang pinapalakas ng zinc ang immune system at tissue healing, ang copper ay mahalaga para sa collagen cross-linking o pagtibayin ng fibers ng collagen. Kaya kung gusto mong buo, matatag at hindi marupok ang joints mo, isang dakot ng nuts sa merienda ay sapat na. At panghuli, avocado. Hindi lang ito uso sa mga social media reels. May totoong benepisyo ito. May healthy fats ito na tumutulong sa skin elasticity at joint lubrication. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang avocado ay may content din na tumutulong sa glutathione production na siyang protector ng collagen sa katawan. Ibig sabihin, hindi lang ito pangpakinis, kundi pang protection din sa kalusugan ng kasukasuan. Kapag sinimulan mong isama ang mga pagkaing nabanggit sa araw-araw mong diet, hindi agad-agad mararamdaman ang epekto. Pero sa loob ng ilang linggo, makikita mo na unti-unting gumagaan ang bawat hakbang mo. Hindi na kasing bigat ang pag-akyat ng hagdan. Hindi na ganun kalamig o kakirot ang tuhod tuwing umaga at hindi mo na rin kailangang uminom ng pain reliever para lang makatulog. Ang susi ay consistency at tamang paghahanda ng pagkain. Halimbawa, ang bone broth. Mainam itong pakuluan sa loob ng 6 hanggang 12 oras para mas maraming collagen ang mailabas mula sa buto. Pwede mo itong inumin bilang sabaw, gawing base ng sinigang o ihalo sa lugaw. Iwasan lang ang sobrang alat dahil ang sobrang sodium ay nakakairita ng kasukaswan. Kung gusto mo itong gawing mas therapeutic, lagyan ng luya at bawang habang niluluto. Bukod sa pampalasa, makakatulong din ito sa anti-inflammatory properties ng sabaw. Ang isda naman, lalo na ang salmon, bangus at sardinas, ay mas epektibo kapag hindi sobra ang luto. Kapag prito sa sobrang init, nababawasan ng good fats at nasisira ang collagen sa balat. Mas mainam kung ihawin o steam ito kasama ang balat. Pwede rin itong ipalaman sa tinapay o gawing sahog sa salad. Tandaan, sa collagen-rich na pagkain, hindi lang ang pagkain importante, pati ang paraan ng pagluto nito. Pagdating naman sa itlog, siguraduhin lang na hindi lalagpas sa 1 hanggang 2 itlog kada araw, lalo na kung may concern ka sa cholesterol. Pero kung healthy ka naman at active, pwede itong kainin regularly. Ang egg whites ay pwede ring ihalo sa tinola, sopas o kahit lumpia para mapataas ang protein content ng ulam. Ang pagkakaroon ng balanseng protina sa araw-araw ay mahalaga para mapanatili ang tibay ng muscle at kasukasuan. Kung mapapansin mo, halos lahat ng pagkain ito ay abot kaya, madaling lutuin at pwedeng pagsabay-sabayin sa isang araw. Ang kalamansi juice tuwing umaga ay pwedeng isabay sa almusal. Ang bawang ay ginagamit sa halos lahat ng lutong bahay. Ang kamatis ay laging kasama sa ginisa. At ang avocado, kapag ni-slice mo lang at nilagay sa tinapay o sinama sa salad, may instant benefit ka na. Isa pa sa napakahalagang aspeto na dapat tandaan ay kung ano ang dapat iwasan habang sinusubukang pataasin ang collagen sa katawan. Dahil kahit gaano pa karaming collagen-rich foods ang kainin mo, kung meron ka namang mga nakasanayan na sumisira sa collagen mo, hindi mo rin mararamdaman ang full effect. Ang mga processed foods tulad ng hotdog, tocino, canned meat at instant noodles ay mataas sa sugar, trans fats at preservatives. Lahat ito ay collagen damaging.
Kapag lagi kang kumakain nito, binabawasan mo ang kakayahan ng katawan na mag-produce ng collagen habang pinapabilis naman ang inflammation sa loob ng joints. Ang sobrang sugar in particular ay nagdudulot ng tinatawag na glycation, isang proseso kung saan ang sugar molecules ay dumidikit sa collagen fibers at pinapatigas ito. Kapag nangyari ito, nagiging brittle at mahina ang joints mo. Bukod sa processed food, ang sobrang alak ay isa rin sa pangunahing dahilan ng collagen breakdown. Nakakabawas ito sa vitamin A, zinc at vitamin C, mga nutrients na kailangan sa collagen production. At kung ikaw ay palaging kulang sa tulog, laging stressed o naninigarilyo pa, mas mabilis ang collagen loss sa katawan mo. Kaya't habang iniisip mo kung anong pagkain ang dapat idagdag, tanungin mo rin ang sarili mo, ano ang mga dapat kong alisin o bawasan sa diet ko. Dahil ang tunay na tagumpay sa pagpapalakas ng kasukasuan ay hindi lang tungkol sa dami ng kinakain, kundi sa kalidad at kombinasyon ng mga ito. Hindi mo kailangan ng perpektong diet, pero kailangan mo ng conscious effort na bawat kain mo ay may silbi, may direksyon at may layuning palakasin ang katawan mo, lalo na kung ikaw ay senior na o may kasaysayan ng joint problems. Isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan ay ang tamang hydration. Oo, tubig. Ang collagen production at joint lubrication ay nangangailangan ng sapat na fluid sa katawan. Kapag dehydrated ka, hindi gumagana ng maayos ang proseso ng tissue repair at mas mabilis ding natutuyo ang cartilage sa kasukasuan. Kaya't kahit gaano karaming sabaw ang inumin mo, kung kulang ka pa rin sa tubig, hindi magiging epektibo ang lahat ng ginagawa mong dietary changes. At habang kumakain ka ng collagen-rich foods, mainam ding samahan ito ng vitamin C-rich side dishes o inumin. Kung ang ulam mo ay bone broth, subukan mong isabay ito sa salad na may calamansi dressing. Kung ang almusal mo ay itlog, pwede kang uminom ng freshly squeezed orange juice. Hindi kailangan ng sobrang effort. Ang kailangan ay intentional na pagsasama ng tamang nutrients para mas ma-absorb ng katawan ng collagen at hindi lang basta dumaan sa tiyan mo at mawala. Mas maganda rin kung sabayan ito ng light physical activity. Ang paglalakad araw-araw, kahit 15-30 minutes lang, ay nagpapagana ng blood circulation. At kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients ang naaabot ng kasukasuan. Hindi mo kailangang mag-gym o mag-exercise ng intense. Isang simpleng stretching o paglalakad sa palengke ay sapat na para ma-activate ang muscles at joints mo at matulungan ang collagen na ma-integrate sa mga tissues. Ang collagen ay parang worker sa loob ng katawan. Kahit gaano ito karami, kung walang construction site na pinupuntahan dahil walang galaw, walang blood flow, walang silbi. Kaya't ang tamang pagkain at sapat na physical activity ay laging magkasama. Hindi sila pwedeng paghiwalayin kung gusto mong maabot ang tunay na joint strength at pain-free na paggalaw. Kapag araw-araw mong isinasama ang mga pagkaing mayaman sa collagen sa diet mo, unti-unting magbabago ang pakiramdam mo sa katawan. Pero para mas mapabilis at masulit ang epekto, mahalagang tandaan ang timing. Totoo, kahit anong oras pwede kang kumain ng healthy food. Pero pagdating sa collagen, mas mainam kung kakainin ito sa mga oras kung saan aktibo ang katawan sa pag-repair at ito ay kadalasang sa gabi bago matulog. Sa panahong tulog ka, nagiging mas aktibo ang mga proseso ng cell regeneration, muscle repair at collagen synthesis. Kaya't kung gusto mong sulitin ang bone broth, itlog o fish-based meals, mainam kung gagawin mo itong part ng hapunan mo. Pwede ring mag-inom ng maligamgam na bone broth sa gabi 1 to 2 hours bago matulog. Hindi lang ito tumutulong sa collagen production, kundi pinapakalma rin ang nervous system, kaya mas maganda rin ang tulog.
Kapag malalim ang tulog, mas mataas ang production ng growth hormone, isang hormone na responsable sa repair at rejuvenation ng cells, kabilang na ang cartilage at connective tissue. Kapag laging kulang sa tulog o mababaw ang pahinga, humihina rin ang signal para gumawa ng bagong collagen. Kaya hindi lang diet ang dapat tutukan, kundi ang kalidad ng tulog mo gabi-gabi. Isang tip na dapat ding isama, iwasan ang pagkain ng maraming asukal lalo na sa gabi. Ang sugar spike sa katawan ay may kakayahang i-interfere sa collagen metabolism. Bukod pa rito, pinapataas nito ang inflammation sa joints. Kaya minsan, kahit kumain ka ng bone broth, hindi mo mararamdaman ang epekto dahil na-override ng sugar ang benepisyo. Kung sanay kang kumain ng dessert sa gabi, subukang palitan ito ng avocado slices o banana na may cinnamon. Parehong masarap pero hindi masisira ang collagen building process. Maraming seniors ang nagtatanong, paano ko malalaman kung gumagana na ang collagen sa katawan ko? Ang mga unang palatandaan ay hindi agad makikita sa labas. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, mapapansin mo muna ang pagbabago sa flexibility ng joints. Mas madali kang makakagalaw, mas kaunti ang pag-crack ng tuhod at hindi na parang may kalawang ang bawat tiklop ng binti. Sunod ay ang pagbabago sa balat. Kapag nabubuhay muli ang collagen, nagiging mas elastic ang balat, hindi agad nangungulubot at parang may natural na glow. Hindi ito instant pero consistent. Hindi ito produkto ng makeup o moisturizer. Galing ito sa loob. Tandaan, ang collagen ay hindi lang para sa joints kundi sa buong connective tissues ng katawan, kasama ang balat, litid, ligaments at pati blood vessels. Kung ikaw ay may edad na at nararamdaman mong palaging masakit ang likod, tuhod o balikat pero hindi naman grabe ang injury, posibleng kulang ka na sa collagen. Kapag hindi ito naagapan, pwedeng lumala ang degenerative joint problems gaya ng osteoarthritis. Kaya habang kaya pa ng katawan mong tumanggap ng nutrients at i-repair ang sarili, dapat mo nang simulan ngayon. At kung nagtataka ka kung bakit may ilang seniors na kahit 70 years old na ay nakakalakad pa ng tuwid, nakakapag-gardening o nakakaakyat pa ng bundok, ang sikreto ay hindi lang genes. Malaking parte nito ay lifestyle at disiplina sa pagkain. Regular nilang pinapakain ang katawan nila ng tamang sangkap para manatiling buo ang cartilage, elastic ang joints at malakas ang binti. At kahit simpleng luto lang ang kinakain nila, consistent ito, araw-araw may purpose ang bawat subo. Maraming kabataan ngayon ang nagsisimulang gumamit ng collagen supplements. Oo, makakatulong ito, pero para sa mga seniors, mas mainam pa rin kung manggagaling ito sa whole foods. Mas natural, mas kompleto at mas safe. Ang supplements ay pwedeng gamitin kung may nutritional gaps o kung hindi kayang abutin sa pagkain lang. Pero dapat laging may guidance mula sa health professional, lalo na kung may iniinom kang maintenance medications. Ang pagkain ng collagen-rich foods ay hindi rin dapat itigil kapag nawala na ang pananakit. Dahil tulad ng maintenance ng bahay, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na repair kahit wala pang sira. Prevention ang tunay na layunin. Kapag ginawa mong bahagi ng lifestyle ang tamang nutrisyon, hindi lang panandali ang ginhawa ang makukuha mo, kundi pang matagalang lakas, flexibility at mobility. Huwag mo ring kalimutan ang simpleng galaw sa bahay. Kahit yung pag-stretch sa umaga habang nakaupo, paggalaw ng leeg, pag-ikot ng balikat o pagtaas ng binti habang nakahiga. Lahat ng ito ay paraan para hindi kalawangin ang katawan. At kapag pinagsama mo ito sa collagen-rich diet, parang binibigyan mo ng gasolina at langis ang makina ng katawan mo. Mas tumatagal, mas matibay, mas hindi madaling masira. Walang magic pill, pero merong consistent habit. At yan ang totoo, epektibo, at kayang gawin ng kahit sino, bata man o senior. Kung tatanungin mo kung gaano katagal bago mo makita ang full results ng collagen boosting lifestyle, ang sagot ay
Depende. Depende sa edad mo, sa dami ng collagen loss na nangyari sa nakaraan, at kung gaano ka consistent sa ginagawa mo ngayon. Pero ang malinaw, kahit gaano pa katagal ang process, bawat araw na pinipili mong kumain ng tama ay isang investment sa mas matatag na bukas. Minsan kasi, ang mga seniors ay nawawalan ng gana kapag hindi agad nila nararamdaman ang epekto. Pero dapat mong tandaan, hindi overnight ang pagpapalakas ng buto at kasukasuan. Ilang dekada mong ginamit ang katawan mo, hindi mo ito maaayos sa isang linggo lang. Pero bawat araw na lumilipas na kumakain ka ng tama, umiiwas sa nakakasirang pagkain at naglalakad kahit sandali, yan ang unti-unting bumubuo muli ng katawan mo. Isipin mo ang collagen bilang sinulid ng tela. Kapag nasira ang sinulid, nagkakaroon ng butas sa damit. Ganyan din ang katawan natin. Kapag nauubos ang collagen, dumudulas ang mga buto, sumasakit ang kasukasuan at nawawala ang elasticity ng balat. Pero kapag nagsimula kang palitan ng mga nawawalang sinulid, kahit pa isa-isa lang araw-araw, unti-unting nagsasara ulit ang butas, bumabalik ang tibay ng kasukasuan, sumisigla ang paggalaw, at huwag mong sabihing huli na ang lahat. Ang katawan ng tao ay likas na kayang mag-repair basta't bigyan mo ito ng tamang tools. Kahit 60, 70 o 80 years old ka na, may capacity pa rin ang katawan mong tumugon. Hindi ito tungkol sa edad, kundi sa disiplina at consistency. Kung kaya mong kumain ng maling pagkain araw-araw noon, kaya mo rin itong palitan ng masustansyang pagkain araw-araw ngayon. At kung nahihirapan kang mag-umpisa, magsimula sa isa lang. Huwag pilitin ang sarili na baguhin ang lahat agad. Kung sa almusal ay sanay ka sa pritong longganisa, subukan mo lang palitan ng itlog at kamatis. Kung hapon ay laging merienda mo ay matamis na tinapay, pwede mo itong palitan ng avocado na may konting asin, unti-unti, hanggang sa maging bahagi na ito ng routine mo. Isang magandang motivation. Isipin mong bawat healthy food na kinakain mo ay parang ipinipinta mong muli ang loob ng katawan mo. Hindi mo man ito nakikita, pero ang tuhod mo, ang cartilage mo at ang litid sa paligid ng kasukasuan ay muling nabubuhay. At habang ginagawa mo ito, mas tumatagal ka sa lakas, sa ginhawa at sa buhay mismo. Maraming matatanda ang umiiwas sa paggalaw dahil sa takot na baka masaktan. Pero ang totoo, ang hindi paggalaw ang mas delikado. Kapag hindi mo ginagalaw ang joints mo, hindi ito nasusuplayan ng nutrients, hindi ito nalulubricate, at mas lalong nagkakaroon ng stiffening at pagkasira. Kaya't habang kayang gumalaw, kahit dahan-dahan, gawin mo ito araw-araw. Yung simpleng pag-abot ng mga kamay sa taas, pag-ikot ng leeg, pagtaas ng binti habang nakaupo, lahat yan ay aktwal na tumutulong sa collagen integration. Isama mo na rin ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang collagen ay water-soluble. Kapag kulang ka sa tubig, hindi ito nadadala ng maayos sa mga parte ng katawan na nangangailangan. Laging tandaan, collagen plus hydration equals better joint health. Iwasan ang sobrang matatamis at matatapang na inumin, lalo na kung pinapalitan na nila ang tubig sa araw-araw mo. At kung gusto mong tumaas pa lalo ang collagen absorption, gumamit ng natural pairing ng collagen-rich foods at vitamin C-rich fruits. Halimbawa, ang sabaw ng baka na may kalamansi o lemon, ang grilled fish na sinabayan ng hilaw na mangga o ang itlog na sinabayan ng fresh orange juice. Lahat ng ito ay simpleng kombinasyon pero malaki ang epekto. Ngayon habang tinatapos mo ang panonood ng video o pakikinig sa paliwanag na ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ang una kong hakbang bukas? Dahil kahit gaano kaganda ang plano, kung hindi mo sisimulan ngayon, walang mangyayari. Hindi mo kailangan ng perfect na simula. Ang kailangan mo lang ay isang desisyong seryoso na alagaan ang sarili mo. Wala sa edad ang tunay na lakas. Nasa disiplina, nasa kaalaman at nasa araw-araw na pagpili. Ang collagen ay hindi sikreto. Isa lang itong paalala na ang kalusugan ay kayang kontrolin, kayang ibalik,
at kayang panatilihin basta't hindi tayo susuko. Kaya habang may pagkakataon ka pa, gawin mo na. Para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga susunod na taon na gusto mong lakaran, hindi ilang paso ng sakit sa tuhod o panghihina ng binti. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.